hindi mariresolba ng rally ang kasong plunder ni Senator Dante Marcoleta. Ako na yung nagsasabi sa inyo, hindi mariresolba ng kahit anong pamang pagpuputak ng butsi nila ang plunder case ni Senator Dante Marcoleta. Kahit umabot kayo ng isang buwan dyan, kahit umabot kayo ng isang taon dyan, hindi mareresolve sa pamamagitan lamang ng pagrarally ninyo ang plunder case ni Senator Dante Marcoleta. Paano ito mareresolba? Sa pamamagitan ng ebidensya. Sa dami ninyong nadamay, sa dami mga inosenteng nadamay, nagkadaletse-letse pa ang mga hanap buhay, kailangan meron talagang maging accountable dito. At sinabi na din, mga minamahal ng ating Palace Undersecretary na si Yuse Claire Castro, hindi makakapag-absueldo kay Senator Dante Marcoleta ang rally. Ayon na po yan sa Malacanang. So kahit humimagpis kayo ng dugo dyan, umiyak kayo ng dugo, dyan kayo matulog, kahit anong gawin ninyo, harangan man ninyo ang buong EDSA shrine, EDSA monumento, pumasok kayo doon sa Mindiola, hindi matatapos ang kaso ng issue ni Senator Dante Marcoleta sa usapin ng plunder. Ngayon, pakinggan natin tong balitang to, mga minamahal. Ng Malacanang na hindi magiging daan ng anumang rally upang maabswelto si Senator Dante Marcoleta. Tama, kasi ganito yung mangyayari dyan. Kapag sinunod ng pamahalaang gobyerno ang rally, 'di ba? Or ang pinuputak ng butsi ng INC, maybe the next chapter. Sabi na lang natin, Catholic man yan, KOJC man yan, pag mag-rally, susundin agad ng gobyerno yung gusto nilang mangyari. So, hindi yun pwede. 'Di ba? Yung maging asot ulol ang ating presidente sa anumang religious group. 'Di ba? So hindi pwedeng ganon. So tama lang ang ginawa ng ating gobyerno na kahit anong mangyari, mga minamahal, kahit anong mangyari po, hindi po susunod ang gobyerno at hindi maabsuelto itong si Senator Dante Marcoleta. 'Di ba? INC member are either gillable. Anyway, sige, panoodin mo natin tong balitang to. Iginiit ng Malacanang na hindi magiging daan ng anumang rally upang maabswelto si Senator Dante Marcoleta sakaling sampahan ito ng kaso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mga nagtitipon at nagsasagawa ng kilos protesta, nanawagan ito na isaalang-alang din ang mga mamamayang naabala ng malaki. Kasi ang kilos protesta nila para lang sa pansarili nila sa totoo lang. Sa akin nakikita yung kilos protesta nila ay para lang din sa pansarili nilang kapakanan at hindi po naaayon sa mamamayang Pilipino. Sabi na lang natin, meron pong 1 million member na gustong i-absuelto si Senator Dante Marcoleta sa kasong plunder. Meron namang 10 milyong tao na gustong makasuhan ng plunder itong si Senator Dante Marcoleta. Ganon po yung numbers. Kumbaga sa Bring Him Home, meron pong 300,000 signature na gustong mapauwi si Digong. Pero at the same time, meron pong 2 milyon na signature na ayaw pauwiin si Digong. So ganon po, the number is numbering. Gets ninyo? Ang pagkilos sa EDSA. Bibigyan din ni Yusek Castro na ang pagpapawalang sala sa isang akusado ay nasa korte at hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga kilos protesta. Tama. Hindi mo pwedeng daanin na tinatakot mo ang gobyerno. Walang ganon. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, madami kami, may public pressure. Hindi ganon. Hindi nyo doon matatakot ang pamahalaang gobyerno. Sa totoo lang, kayang gawan ni PBBM ng solusyon, may traffic man dyan, di-disperse kayo. 'Di ba? Ganun lang naman kadali, pero hindi ginawa sa inyo ng presidente. Dahil ang sabi niya, maximum tolerance. Dahil kahit pa paano mabait pa din si PBBM. Sabi nga ng presidente, magpatupad ng maximum tolerance na kahit pwede na nga silang magpatupad ng state of emergency.
Kasi emergency na tong ginagawang katarantaduhan ng ibang mga kapatiran. Meron pa nga doon, nagnanakaw ng cellphone, nakikipagsuntukan, may naipit na policewoman, may na-injured na mga police, may nasuntok na doon. Sobrang napakamarahas ng grupo nitong mga nandoon ngayon sa EDSA. Pero at the end of the day, sino pa din yung presidente ngayon? Walang iba, kundi si President Bongbong Marcos. Sige, patuloy pa tayo. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Tama. Hindi po ito madadaan sa rally, Tama. pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais ng transparency, accountability, pagpapatupad ng Kaya nga pinapaimbestigahan si Marcoleta. Kaya nga may issue sa flood control. Kasi 'di ba, we are for transparency and accountability. So ngayon na ginawa ni Presidente yung gusto natin, magagalit yung ibang mga kapatiran for what? Eh, di ba gusto nyo ng transparency at accountability? O, iniimbestigahan si Rodante Marcoleta dahil sa kanyang sose, dahil sa campaign funds na hindi niya idineklara. Plunder yun. Di ba? Nakalagay po yun sa ating Omnibus Election Code na mali ang kanyang practices. So, bakit hindi na lang imbestigahan at idaan sa matiwasay na investigation? At hindi idaan sa mga rally na nakakasira kayo ng buhay ng mamamayang Pilipino. 'Di ba, mga minamahal? At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po, simula pa nang siya'y umupo, Walang umanong kapangyarihan ang Pangulo sa kasong isasampa laban kay Senator Marcoleta dahil nasa jurisdiction ito ng Office of the Ombudsman. Anya, maniwala na lang ang senador sa justice system ng bansa kung may kakaharapin itong kaso. At kayo din naman yung nagsabi, 'di ba, na merong justice system na umiikot sa bansang Pilipinas. So be it. Panindigan niyo yung sinasabi ninyo, 'di ba? Kayo ngayon nagsasabi na pauwiin si Digong kasi dapat dito nararapat ang paglilitis at ang hustisya. O ngayon na nililitis ka, ayaw mo? So saan mo gustong litisin? Sa Dahig the Netherlands din? Tanong lamang po, mga minamahal. Continue tayo. inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. Oh. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulo Duterte sa ICC. So pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. Oh, yun na nga. Umiiral po ang ating justice system. So bakit ayaw mo, Senator Rodante Marcoleta, na magpasakop? Ano yung tingin mo sa sarili mo? Above the law? Ha? Above the law? Diyos ko. Bakit hindi natin paganahin ang justice system natin? Tama. At hayaan natin ang proseso. Ganun lang naman kasimple eh. Paganahin natin ang justice system ng bansang Pilipinas. Mga minamahal, sabi nga nang nag-comment dito, sabi ni Jan 2030, ang rally ng INC ay katulad lamang ng ulap na walang dalang ulan. 'Di ba? So, dapat isabatas na ang separation ng state at religion. Madalian ang military law. 'Di ba? So, dapat harapin din ni Dides Marcoleta ang kaso niya at hindi dinadaan sa rally para humingi ng protection sa INC. Tama. Hindi mo dapat, parang ipokrito, parang bata na, 'di ba, mga minamahal? Para kang bata na inagawan ng candy.